Agad niyang tinungga ang wine na bigay sa kanya ni Sean. Nang makitang uminom din ang ate niya, yun lang kasi ang hinihintay niyang hudyat para sundin niya. Ito't inumin din ang wine na para sa kanya. Bahagya pa siyang napapikit ng madiin nang maramdaman niya ang tapang ng wine na bahagyang kumalat sa kanyang lalamunan. Hindi niya maiwasang mapikit ng madiin dahil ngayon lamang siya nakainom ng ganito. Mapaalak man yan o mapawine. Ito ang unang pagkakataon na uminom siya ng alak. "How's feel, sis?" Tanong sa kanya ng ate Jenny niya. Unti-unti naman niyang pinakaramdaman ang lalamunan niya dahil parang andun pa rin ang pait ng alak. "Ang pait?" Tipid niyang sagot na siyang ikinatawa ng mga kasama niya. Pinapanood na lang niya ang iba pang andoon habang masayang umiinom at nakikipagsayaw sa gitnang stage. Pero hindi pa rin mawawala ang gumawa ng milagro. Uminom uli ng wine na bagong bigay lang sa kanya. Napapikit uli siya. Hindi dahil sa pait, kung hindi sa tamis na kanyang nalalasahan. Napatingin siya kay Ivan na nakangisi na sa kanya. "Parang iba yung ibinigay mo sa akin, Ivan. Hindi naman ganun yung ibinigay sa akin ni Shona." Tanong niya dito. Hindi na niya maramdaman ang hiya nung nagtanong ako dahil parang natablan na ako ng wine na unang ibinigay sa akin ni Sean. Mahina lang kasi ang alcohol tolerance ko kaya madali akong malasing. Ayokong mapagalitan ni Scarlett. Ayokong masigawan kaya juice lang muna ang para sa'yo. Not that wine na ibinigay sa'yo ni Sean. Masama pa naman yung magalit. Makahulugan na sabi sa akin ni Ivan. Napakunot naman ang noo ko dahil doon. Sino ba ang tinutukoy nitong masama kapag galit? Napailing-iling na lang ako. Pero tila parang napako ako sa aking kinauupuan ng lahat ng tao sa loob ng VIP room na ito ay nakatingin sa may pinto. Gusto kong tumakbo at magtago upang hindi niya ako makita dahil ang tingin nito ay nakatutok lamang sa akin. Napansin ko rin ang pagigting ng panga niya at pagkuyom ng kamao niya. "Dude!" Tawag sa kanya ni Kuya Kalex. Agad naman akong napayuko nang tumabi ito ng upo sa akin. Nahihirapan akong kumilos dahil parang pakiramdam ko ay nakatutok pa rin ang tingin niya sa akin. Natatakot akong mag-angat ng tingin dahil siguradong para na lang akong mabubuwag sa aking kinauupuan. At yun ang ayaw kong mangyari dahil nakakahiya. Minura niya si Sean. Hindi man lang nito pinansin ang tawag sa kanya ni Kuya Kalex. "May himuigan mo din dito?" Ang galit niyang boses na siyang nagpatahimik sa aming lamesa. "Sorry, hindi ko naman kasi alam eh." Hinging paumanhin na sabi ni Kuya Sean dito. Narinig ko naman ang tawa ni Ate Jenny kaya bahagyang napaangat ang tingin ko. "Uminom ka?" Tanong sa akin ng katabi ko. Kaya agaran na nalipat ang tingin ko sa kanya. Unti-unti naman akong napatango. Kung ano ang dilim ng tingin nito kanina nang papasok na siya, ay mas lalong dumilim ngayon. Kaya parang natakot ako. "Kailangan mo ng punishment, Scarlett. Hindi ko gusto ang ginawa mo ngayon." Diin nitong sabi. Kaya mahigpit akong napahawak sa aking laylayan ng damit. "Isang wine lang naman eh." Bulong ko sa kanya. At bakit ba siya nagagalit? Wala namang kami. Ano kung uminom ako? "Yes, isa lang ang ininom mo, but your dress, that fucking dress, na kinulang sa tela sa sobrang ikli. Matatawag ba yung damit?" Inis nitong sabi. Napatingin naman ako sa mga kasama namin. Buti na lang hindi na sila nakatingin sa amin dahil busy na sila sa kanilang ginagawa. Sean with his new girl, and Ivan with his new fling, and Kuya Alex with Ate Jenny na naghahalikan na.
Mabuti na lang. Madilim ang parte na kung saan kami kaya panatag na hindi kami makikita dito. Maganda naman eh, bulong kong sabi. Narinig kong napasinghap siya. Napansin ko rin na nakasuot pa ito ng tuxedo. Siguro galing ito sa trabaho at dumiretso na dito sa bar kung nasaan kami. Maganda? Hindi maganda yan, Scarlett. Kinulang nga sa tele eh. At saka, kapag tumuwad ka, makikita na yung pinakatatago mo. Diin itong bulong sa aking tenga. Napapikit pa ako ng mata dahil sa mainit nitong hininga na tumatama sa balat ko. At bakit galit na galit ito? Wala ka namang karapatan para magalit sa akin ah. Bulong na din na tanong ko dito na siyang ikinatahimik niya. I know na masakit ang nasabi ko at nasaktan siya. Pero hindi ko naman pwedeng bawiin kung ano ang nasabi ko na. Bahagya din itong lumayo sa akin bago tumungga ng alak na hindi ko man lang namalayan na nabigyan pala siya. Nanatili lamang tahimik sa pagitan namin, nakikinig ng musika. Napayo ko ako bago dahan-dahang umusog sa tabi niya. Sorry, mahinang sabi ko. Alam kong narinig naman niya yon. Tumingin lang ito sa akin bago bumuga ng hangin. I'm sorry din kung nagalit ako agad. Tama na wala namang dapat akong karapatan para magalit, di ba? Sabi nito sa akin. Bakit parang pakiramdam ko nasaktan ako? Ako naman ang may kasalanan eh. Umiling ako bago ngumiti. Agad kong hinablot ang hawak niyang alak bago ko mabilis na itinungga. Scarlett, that is her drink. Malutong na mura nito. Bago mabilis na hinablot sa akin ang ubos ng alak. Napangiwi pa ako't mahigpit na humawak sa kanyang braso dahil sa mainit na dumalo ito sa aking lalamunan. Fuck! Anong nararamdaman mo? Nag-aalala nitong tanong. Bahagyan na rin kasi akong napapikit dahil hindi mawala-wala ang init nito sa aking lalamunan. Parang kumakalat ito sa buo kong katawan. Ang tapang naman ng alak na yun. Tatay, ang init ng lalamunan ko. Nakangusong sumbong ko dito. Bahagya pang nanlaki ang mata niya habang nakatingin sa akin. Dahil sa itinawag ko sa kanya, humawak pa ito sa aking balikat at bahagya akong niyugyog. What did you call me? Tangang tanong nito sa akin. Kaya napatawa ako sabay iling. Tatay, pag-ulit ko. Fuck you, Scarlett. Ano ba ang dapat kong gawin sa'yo? Frustrated nitong sabi. Tatay, pag-uulit ko. Parang sabi sa kanya. Natawa na lang ito. I like it. When you call me that endearment, sabi nito sa bayakap sa akin. Gumanti din ako sa kanya at bahagyang sumubsob ang mukha ko sa kanyang leeg. Mabilis akong napalayo kay Tyler nang maramdaman ko ang bagay na humahaplo sa aking hita, pataas sa aking tiyan. Tatay, ano yon? Takang tanong ko dito. Narinig kong tumawa lang ito ng mahina. Nang lingunin ko, ang mga kasama ko ay sina Ate na lang at Kuya Kalex ang narito. Wala na sina Kuya Ivan at Kuya Sean. Parang kaming apat lang ang nandito sa table namin. Goodness, your skin is so smooth. Sexy nitong sabi sa akin habang hinahaplos ang legs ko. Bahagya pa niya itong itinaas. So, you're wearing cycling, ha? Tanong nito sa akin. Kaya bahagya akong natango. Bakit hindi ko siya magawang pigilan? Dahil sa ginagawa nito sa akin? Hindi man lang ako nababastusan sa kanyang ginagawa? At parang gustong-gusto ko pa kung paano ako nito haplusin at hawakan ang balat ko. Tatay, baka may makakita sa atin. Yung ginagawa mo. Nababahala kong sabi dito. Umisi naman ito sa akin sabay iling. Don't worry, nanay. It's dark here, kaya hindi nila tayo makikita.
His voice is like seducing me. He called me nanay, and he said nanay to me. Tinawag mo akong nanay? Tanong ko dito. Agad naman itong tumango sa akin, sabay ngisi. Tinawag mo akong tatay, kaya tatawagin kitang nanay. Napapikit pa ako dahil sa lambing nitong boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ungol na yon. Bahagya niya kasing kinagat ang leeg ko at nagmistula siyang lamok. Hindi naman ako tanga para hindi malaman yon. Nilalagyan niya ito ng marka na alam kong makikita. Tatay, huwag. Baka makita nila mami at daddy ito. Tinulak-tulak ko pa siya, pero sadyang hindi ko makaya. Dahil sa nagpabigat pa ito, at masyado siyang malakas. Napasinghap pa ako nang maramdaman ko ang kamay nitong nasa gitnang bahagi ko na. Kahit nakasuot ako ng cycling, ay naramdaman ko ang kamay nitong naglilikot doon. Tatay, saglit. Pagpipigil ko dito, pero hindi ko magawang pigilan gamit ang kamay ko. Napaungol na lang ako nang hawiin niya ang cycling ko at hawakan ako doon. Napamura pa ito, kaya tumingin ako sa kanya. Tatay, please. Husky kong sabi. Napakagat na din ako ng aking labi dahil sa tinutukso niya ako. Sa pagsalat-salat niya doon. Please what, nanay? Nakangisi nitong tanong. Kasi gawin mo na. Nahihiya kong sabi. Ewan ko ba kung saan ko nakuha ang lakas ng loob kong sabihin ng ganun sa kanya. Napailing-iling naman ito. Bago dahan-dahang sinunod ang utos ko. It hurts. Pero kinakaya ko naman. Dahil sa kakaibang sensasyong nadarama ko na kumakalat sa buo kong katawan. Handa ka na ba? Parang gusto na kasing pumasok ng kaibigan ko. Bulong nitong sabi sa akin. Napahawak ako sa kanyang braso nang kumakatok na ang kaibigan niya sa pintuan ko. Nang tuluyan na itong makapasok, ay yumakap ako sa kanya ng mahigpit at isinubsob ko ang ulo ko sa kanyang leeg. Naamoy ko pa ang panlalaki nitong pabango na nanonood sa aking ilong. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng tapang nang bigla kong halikan ang kanyang leeg. Nanay, tawag nito sa akin. At patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nagulat pa ako nang bigla na lang niya akong binuhat at naglakad pa alis sa aming table. Napatingin naman ako kila ate na hindi man lang nila napansin ang pag-alis namin. Saan mo ako dadalhin, Tyler? Tanong ko sa kanya. Ngumisi naman siya sa akin. Heaven! Tipid nitong sagot na siyang ikinakunot ng noo ko. Bakit? Mamamatay na ba kami? Sabi niya kasi heaven eh. Tyler's points of view. Pumasok kami sa loob ng VIP room. Walang nakakaalam na pagmamayari ko ang sikat na bar na to. Mga kaibigan ko lang at mga empleyado ang may alam. Agad ko siyang hinalikan sa kanyang labi. Tumugon naman ito kaagad. Unti-unti kong tinatanggal ang dress na suot nito. Madali lang namang matanggal dahil nakasipper ito sa likod. Kahit may laso pa ito. Naiwan na lamang ang undergarments nito sa katawan. Though sexy and curved body, gustong-gusto ko nang tanggalin at punitin ang undergarments niya na natitira sa kanyang katawan. Napamura ako ng mahina nang lumapit sa akin si Scarlett at agad na ikinawit ang dalawang kamay nito sa batok ko. She's wild now, huh? Kiss me, tatay. Ano nito sa akin? Naagad ko namang tinugon. Maya-maya'y lumayo ako ng bahagya upang tanggalin ang saplot ko sa katawan. Idinamay ko na pati ang aking boxer short, kaya biglang sumaludo ang aking kaibigan.
Biglang nanlaki ang mata nito nang makita niyang sumaludo ang kaibigan ko. Sa'yo lang nagsasalot yan, Scarlett. Sa'yo lang nabubuhay ng ganyan ang kaibigan ko. Sabi ko, at muli ko siyang hinalikan. Hanggang sa mag-isa ang aming katawan, wala akong pinagsisisihan na ginawa ko ang bagay na ito kahit alam kong malaki ang agwat naming pareho. I love her at lahat gagawin ko para tuluyan lang siyang mapasa akin. Pagkatapos umalpas ang init ng aming mga katawan, ay agad akong humiga sa tabi nito. That's so nice, Nanay. Thank you for giving yourself to me, I said to her. Pero hindi siya sumagot. Ibinaling ko ang paningin ko sa kanya at nakita kong mayambing na siyang natutulog. Hinila ko ang kumot at itinakip sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Sleep well, Nanay. My baby and me, amore. I said habang natulog na rin dahil sa pagod. Scarlett's point of view. Nagising ang diwa ko mula sa pagkakatulog ng makaramdam ng isang bagay na dumapo sa katawan ko. Agad akong nagmulat ng mata at bumungad sa aking tingin ang nakangising si Tyler. Hindi pa ba sapat ang nangyari kagabi at halos ayaw na akong tigilan? At ngayon ay paniguradong marami kaming matatapos. Ang lakas ng stamina ni Tyler. Hindi man lang alam ang salitang pagod. Napasinghap ako nang hawakan niya ang aking private part. Tatay, oh my God, huwag dyan. Hindi ba ako naghuhugas dyan? Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa at parang hindi niya ako narinig. Nahihiyaman ako pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Para akong nasa alapaap. Parang mas lalong nagiinit ako ngayon at humihingi pa ng higit pa kaysa kagabi. Nang hindi na ako makapagpigil, ay sinabihan ko siyang gawin na niya. Tumayo ito at nakita ko ang kanyang kaibigan. Nanlaki ang aking mga mata. Bakit ganon? Ang laki. Nagkasya ba yan sa akin? Hindi ko maiwasan na silipin ang gitnang bahagi ko. Gusto kong makita kung buo pa ba o wasak na. Si May, napakalaki nun. Malay ko ba kung winasak na niya ang pintuan ko? Kamahal pa naman magpa-renovate. Nakarinig naman ako ng tawa, kaya agad ako napatingin kay Tyler na pinagtatawanan ako. Anong problema ng mokong na to? Bakit siya tumatawa? Don't worry, Nanay. Okay lang yan. Kasyang-kasya lang ang kaibigan ko sa pintuan mo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi yan nawasak. Namula lang. At saka kung gusto mo, adi ba sa akin ko yan? Natatawa nitong Ani, kaya hindi ko maiwasang mapairap sa kanya ng todo. Lukulukong ito, willing daw sa akin ang pintuan ko. Alam naman niyang mahal magpa-renovate ah. Nagulat ako nang agad na lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ako. Ipapasok ko ito sa iyo nang walang sabit. Pero dapat pumayag ka sa kondisyon ko. Napakunot-no ako. Ano kayang kondisyon? Ano bang gagawin ko? Tatanggapin ko ba ang kondisyon niya o ano? Kapag hindi ko naman tinanggap, edi wala akong dilig. Kaya tinanggap ko na lang kondisyon niya para may dilig ako. Para akong tinotorture. Kailangan kong tanggapin ang kondisyon niya para may dilig ako. Okay, tinatanggap ko. Pero ano ba yung kondisyon mo na yon? Tanong ko dito. Umisi naman ito sa akin nang nakakaloko. Pakasalan mo ako, sabi nito. Kasabay nito, nang muli niyang papasukin ang kaibigan niya sa pintuan ko, na siyang naging dahilan ng pagpikit ko ng marahan. Hindi na ako makapag-isip pa ng maayos, kaya sinagot ko na lang siya. Yes, I will marry you, sabi ko. Ang
Ang saya ko. Sa wakas, akin ka na talaga. Nakatingalan nitong Ani. Pero naisip ko, paano kung mabuntis ako? Hindi kami gumamit ng anumang protection. Ano kaya kung yun ang naisip ko bago ko tignan si Tyler na maingit na tumabi sa akin. Bukas ay kasal natin. Maghanda ka, nanay. Dahil once na makasal ka sa akin, wala ka nang kawala pa. I am a possessive man at ayokong may kahati lalo na kapag ikaw yon. Nakakatakot na sabi nito at agad naman akong tumango. Lumapit pa itong lalo sa akin bago ako iangat at pahigahin sa kanyang braso. At agad naman akong napikit. Wala na ata akong kawala sa kanya. Knowing Tyler, lahat gagawin niya. Magpasa kanya ka lang. And I know, bukas na bukas din ay asawa na niya ako. At mahirap nang makawala sa isang possessive husband.